Miss May Mendoza Ataide abay nagbigay ng kanyang saloobin at ipinagtanggol ang asawang si Arjo Ataide sa gitna ng kontrobersya. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na no, dahil matapos kang madawit ang pangalan ni Mr. Arjo Ataide dito po sa flood control issue kung saan isa si Mr. Arjo Ataide at ama nito na sa mga inisplok ni Miss Sara Diskaya at ni Mr. Ernie Diskaya sa gitna po ng flood control projects. Muling laman ng mga balita ang mag-asawang May Mendoza at Arjo Ataide, hindi dahil sa isang proyekto ng telebisyon o pelikula, kundi dahil sa isang mainit na issue na sa politika. Si Arjo na ngayon kongresista ng Quezon City at aktibong nagsisilbi bilang public servant ay nadawit sa mga aligasyong may kinalaman sa umano'y anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highway or DPWH. Ang nagbunyag ng aligasyon ay sina Pacifico Curly Diskaya II at ang asawa nitong si Sara, mga kontraktor na umaming mayroong transaksyon sa ilang opisyal ng gobyerno at mambabatas. Isa sa mga pangalang binanggit sa kanilang testimonya ay si Ataide. Sa gitna ng kaguluhan at negatibong komento mula sa publiko, mabilis na kumilos ang asawa ng aktor politics na si Miss May Mendoza sa pamamagitan ng isang pahayag sa X na dating Twitter. Mariin niyang ipinagtanggol si Arjo at tinawag na baseless allegation ang mga paratang laban dito. Noong Lunes, September 8, ipinahayag ni May sa kanyang social media account ang kanyang saloobin. Sabi niya, "Teka lang muna, those are baseless allegation. Please refrain from throwing hate and personal attacks at him, including me and our family until facts came out." Dagdag pa niya, kasama niya ang kanyang asawa laban sa lahat ng ito. "I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama and he has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning." Pinunto rin ng actress host na hindi patas na isama sa batikos ang mga inosente. "I sincerely hope and pray that people who are truly responsible will be held accountable and the innocent individual be spared from this mess. Napaka-unfair." Pinagtibay din ni May ang gagamitin ng kanyang asawa ang lahat ng legal na paraan upang malinis ang kanyang pangalan at mapatunayan ang kanyang integridad. Nagsimula ang issue ng humarap sa Senate Blue Ribbon Committee ang mag-asawang Diskaya sa kanilang testimonya. Inamin nilang nagkaroon ng palitan ng pera sa ilang kontratang na kanilang nakuha mula sa DPWH. Binanggit nila ang ilang matataas na opisyal at mga miyembro ng Kongreso kabilang si Arjo Ataide bilang di umano'y sangkot sa anomalya. Dahil dito lumaki ang investigasyon sa Senado tungkol sa flood control projects at iba pang malalaking kontrata ng pamahalaan. Ayon sa ulat, layunin ng investigasyon na matukoy kung mayroong katiwalian sa proseso ng pag-award ng mga proyekto at kung sino ang dapat managot. Samantala, maring itinanggi ni Ataide ang mga aligasyon sa kanyang panig. Iginiit niyang nagsisilbi siya ng tapat at wala siyang tinatanggap na anumang pera mula sa sinumang kontraktor at sinabi niyang handa siyang harapin ang anumang investigasyon upang mapatunayang malinis ang kanyang pangalan. Hindi rin po may kakaila na ang pagsabog ng balitang ito ay nagdulot ng sari-saring reaksyon. May mga netizen na mabilis na nagbato ng batikos habang iba na may nagpahayag ng suporta sa mag-asawang Ataide. Ang depensa ni May ay nakatanggap din ng halo-halong tugon. May mga humanga sa kanyang katapangan at katapatan bilang asawa, ngunit meron din nagsabing posibleng bias ang kanyang pananaw bilang kapareha ng inaakusahan. Ang payag ni May Mendoza hindi lamang isang simpleng depensa, kundi malinaw na patunay ng kanyang paninindigan bilang asawa. Sa kulturang Pilipino, ang suporta ng pamilya ay tinuturing mahalaga sa gitna ng anumang pagsubok. Sa pagkakataong ito, ipinakita ni May na ang kanyang katapatan kay Arjo ay isang pagpapahayag na hindi kita iiwan sa laban, kasama mo ako. Subalit mahalagang pag-usapan din ang implikasyong nito. Ang kanyang depensa hindi otomatikong nangangahulugan ng inosente ang asawa at hindi siya otomatikong nangangahulugan na hindi niya or kailangan
No, sa halip ito ay panawagan na hintayin muna ang resulta ng investigasyon bago magbigay ng hatol. So, kapag ang isang artista, sabi po dyan, kapag ang isang artista o politiko ay nadadawit pati na rin ang kontrobersya, hindi lamang sila ang apektado, kundi pati na rin ang kanilang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit may mga double scrutiny sa mag-asawang tulad ni na Arjo at Maine. Bilang kongresista, may pananagutan si Arjo na patunayan ang kanyang integridad. Bilang artista naman, natural kay May na ipagtanggol ang kanyang mahal. Ngunit dapat din niyang kilalalin na ang usapin ay hindi lamang personal, kundi pampubliko. No, ang kanilang relasyon ay nagiging bahagi ng mas malaking naratibo ng politika at showbiz sa bansa. Sa panahon ng social media, mabilis ang pagkalat ng impormasyon, maging totoo man o hindi. Kapag may akusasyon, madalas ay hatol agad ang ibinibigay ng publiko bago pa man makumpleto ang investigasyon. So, ito ang punto ni Maine. Sabi niya, napaka-unfair. Totoo ito dahil ang prinsipyo ng due process ay dapat pairalin. Hindi makatarungan na husgahan ng isang tao base lamang sa testimonya ng iilan, lalo na kung may personal o political na interes na nakataya. And sa kabila din po ng depensa ni Min sa pagtanggi ni Arjo, nananatiling mahalaga sa investigasyon ng Senado ang isyu ng katiwalian sa mga proyekto ng DPWH ay hindi bago, ilang dekada na itong problemang pinoproblema ng bansa. Kung mapapatunayang may anomalya, nararapat lamang na managot ang tunay na responsable at kahit gaano pa sila ka-powerful, ngunit kung mapatunayang walang sala ang mga napasama sa listahan, dapat ding agad linisin ang kanilang pangalan upang hindi sila manatiling bihag ng maling akusasyon. So, ang laban na kinaharap ni na Arjo at Tide at Maine Mendoza ay sumasailalim sa mas malaking realidad ng ating lipunan. Ang tensyon sa pagitan ng politika, media at personal na buhay bilang mamamayan, tungkulin nating maging mapanuri. Huwag tayo basta maniwala, huwag basta humusga. Bilang public figures, tungkulin ng mag-asawa na harapin ang hamon ng may tapang at transparency. Sa huli, ang sinabi ni Maine na wala siyang ginagawang masama ay isang personal na paninindigan. Ngunit ang pinal na desisyon kung sino ang may sala ay nakasalalay pa rin sa masusing investigasyon at sa batas. So, yan po ang nilalaman ng mga balita patungkol nga dito sa pagsasalita ni Miss Maine at pagtatanggol sa kanyang asawa na si Mr. Arjo Ataide. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.